City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayong weekend po ay medyo okay po ang inyong katayuan. Alam naman natin na medyo may mga sama ng panahon, literally and figuratively, na kinakailangan po nating harapin dito sa ating bansa. Makibalita po para kung kinakailangan po ninyong i-safety o i-safeguard ang inyong mga sarili, ay hindi po kayo malagay sa bingit ng alanganin. At kung kayo po ay may mga gagawin, at least alam po ninyo kung paano po ang magiging kalagayan. Hindi lamang po ng ating hong panahon, kundi ng ating mga kakalsadahan. Lalo na ho dito sa Metro Manila. So yan po ang ilan sa mga pagpapaabot natin ng paghanda para po sa inyo. And of course, tayo po ay tumatalakay for this weekend ng continuation ng ating hong tinatahak na sagutin. Ang tanong po, paano tayo nakakatiyak na ang atin hong mga ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon? So, ang ginamit po natin ay yung panuntunang pang-Christian ethics. Yun hong panuntunang pang-moralidad. Kung ano yung tama, alin yung mali, alin yung katanggap-tanggap, o hindi sa panuntunan po ng Panginoon. So, na-discover po natin na may tatlong elemento sa atin hong mga gagawin na kinakailangang nakalinya sa kalooban ng Panginoon. Tinalakay po natin 2 weeks ago yung tinatawag nating motives. Ano po ang motives? Ito po ang mga tumatakbo sa ating isip, mga damdamin na nasa ating kalooban na nagbubunsod sa atin para gawin ang atin hong mga aksyon, pag-uugali at pakikitungo. So yan po yung purpose for why we do things. No? Napag-usapan din po natin sa motives na ang motives hindi ho iba nagbibigay sa iyo. Ikaw ang nagbubuo ng motibo mo. At yan po ay ginagawad natin whether po yung atin hong tutugunan ay maliit na gawain o malaking gawain. Usually ang motives po ay kabahagi niyan. So yan po yung atin hong tinalakay sa motives with a reminder na sabi ng Panginoon, di ba? Na siya po ang sumasaliksik sa atin hong mga puso, sumusuri sa ating isipan, at tayo po ay bibigyan niya ng katugunan ayon din po sa ating mga ginawa. So kung ginawa natin ay tama, tayo ho'y gagantimpalaan ng Diyos. Kung ang ginawa natin ay mali, siyempre may kaparusahan na kaakibat yan. And then of course, last week, ang ating diniscuss is related to actions. No? Ang atin bang mga ginagawa ay mahalaga din na atin hong itinatalaga sa panuntunan ng Panginoon. Ang sagot, yes. Dahil nga po pag tinignan natin, yung mga aksyon natin na of course ay tinutulak na ating motibasyon, kinakailangan din maayos. Kasi kahit ho maganda yung naging resulta, kung yung ginawa mo ay hindi maayos, sa mata ng Panginoon, hindi rin yun katanggap-tanggap. Halimbawa, tumulong ka. Yun magandang bagay kung yun yung resulta. Pero para makatulong ka, nagnakaw ka, yun hindi ho yun katanggap-tanggap. So, hindi ho pwedeng i-justify na kahit na tumulong ka, yung pagnanakaw mo, okay na rin. Hindi ho, no? Sabi nga natin, ang pananampalatayang Kristiyano at panuntunan ng buhay Kristiyano, ibang-iba ho sa pagtingin ng mga ibang mga sistema. Bakit? May iba, ang belief nila is just to compensate. May ginawa kang 3 mali, gumawa ka ng 3 tama, balansyado na. Hindi ho ganun sa banal na kasulatan. Malinaw sa panuntunan ng Panginoon. Kung may mali kang ginawa, pagsisihan mo, and then sundin mo ang patakaran at panuntunan ng Panginoon sa pagtatama ng iyong mali. Kasi kahit anong ganda pa nung gawa na iyong gagawin,
na iniisip mo mapagtatakpan o mapapatong doon ho sa iyong ginawang mali, hindi daw ho gano'n. Kung may gagawin kang mabuti, gawin mo sa kapurihan ng Panginoon. Pero pag may ginawa kang mali, kinakailangan na yan ay iyong harapin at pagsisihan at itama. No? So yun po ay mga panuntunang nakikita natin sa banal na kasulatan. So our actions also matter. Ngayon naman po, ng ating pag-uusapan ay yung results. Ibig sabihin, ito po yung outcome ng ating hong mga ikinikilos o ng ating mga ginagawa. Ang usual, pag pinag-uusapan yung outcome, ginagamit natin yung term na goals. No? Masama bang magkaroon ng goal? Hindi naman. At the beginning of last year and this year, ang ating mga programs ay related doon na mahalaga na ang isang tao ay meron po siyang kinakailangang ma-accomplish, meron siyang kinakailangang tugunan o maabot, no, sa kanyang buhay. Ang goals ang nagdadirect ng iyong buhay. Yung iyong kilos, yung iyong mga gagawin, usually sumusunod yan sa iyong goals o sa iyong target. So, kung ang iyong target, yung iyong goals ay para makabuti, ang iyong target o ang iyong goals ay para masunod ang kalooban ng Panginoon, walang problema. Pero kung yan ay taliwas doon, problema. Problemang malaki. So, tingnan po natin, ang sabi dito, why setting the wrong goals can easily prevent your success. Kasi minsan, matagumpay mong nagawa yung gusto mong gawin. Nakuha mo yung gusto mong kunin. Kaya lang kung may kompromiso along the way or down the line, alam mo naman sa dulo, hindi mo completely ma-enjoy yan. Di ba? Ito nga siguro na pag-uusapan ng mga bagay na may kinalaman sa bansang Pilipinas. Meron bang mga tao na ating masasabing gustong yumaman kahit sa maling pamamaraan? Siguro ang sagot hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kasaysayan ng mga tao sa buong mundo. Ang sagot ay oo. Makukuha nila, bakit hindi? Yung yaman o yung pera. Pero may kaakibat yon na pagdurusa. O kaya ay may kaakibat yon na kompromiso. At dahil doon, yun po ay hindi totally magiging source ng happiness or joy. At hindi totally magdudulot ng peace of mind, peace of heart, at hindi talaga panggagalingan ng true joy. No? So, kaya sinasabi ng Panginoon, kinakailangan iayos natin. Kasi nga, kagaya na napag-aralan natin last week, what you sow, you will reap. So, ibig sabihin, ito yung panuntunang sinabi ng Panginoon. Ginamit nga rin natin yung the butterfly effect, yung chaos theory. Ang ginamit natin yung simple explanation na binabanggit karaniwan about it. May gagawin kang isang maliit na bagay ngayon. Yun hong continuum. Ibig sabihin, gagalaw yung panahon, mga circumstansya ay mangyayari in relation doon sa ginawa mo na yun. Kung maganda yan, may magandang balik. Pero kung yan ang ginawa mo ay isang bagay na hindi maganda, yung binhi na yun, baka lumaki yan. At ang masaklap, yan syempre ay merong impact na negatibo rin sa'yo. So, setting the wrong goals can easily prevent your success. Now, merong description dito ang ganda. Sabi dito, the consequences of actions are the outcomes or results that follow any decision or activity. So, pagka tayo ay nagkaroon po ng mga, di ba, mga pagkilos at may mga pagpili, meron ho siyang resulta. So, yung resulta na yun, hindi lang siya basta lumabas. With intentionality yan eh. Ibig sabihin, sinadya yan. O kaya, meron kang tinugunan, kaya yan lumabas. No? So, yan po ay kinakailangan nating masuri. Ang consequences or outcomes, marami hong mga kategorya. Merong positive outcome, meron ding negative outcome, at yung iba may tinatawag na neutral outcome. Pag positive, yun yan, nakakabuti, maayos. Pagka sinabing negative, of course, nakakasama at hindi maayos. Yung neutral, parang wala masyadong impact. Wala. Ang naapektuhan po ng atin daw na mga, sabi nga yung outcomes ng ating action, it can be just an individual, ikaw or somebody else. It can be groups of people, grupo ng mga tao, or it can be the environment. Anong ibig sabihin? Pwede po na ang maapektuhan ay yung mga sirkumstansya na iyong kinalalagyan, di ba? Na lahat yun maaapektuhan. So, very important. Ang sabi ko dito, they are an unavoidable and integral part of life, with some consequences being immediate,
while others are long-term. So pag meron ho tayong mga bagay na ginawa, meron siyang magiging resulta, minsan yung balik, agaran. Positive man yan o negative. O kaya long-term. Hindi lang ngayon magkakaproblema. Magtatagal, ay iindahin mo yan kung negatibo. Kung maganda naman, hindi lang ngayon mapapakinabangan, kundi long-term, ay sabi nga, magkakaroon ka ng benefit from it. No? So, ang ganda rin. No? So, recognizing and considering potential consequences is crucial for making responsible and beneficial choices that promote well-being. So, dapat daw, alamin mo muna, pag-isipan mong mabuti, ano ba ang pwedeng kahinatnan ng aking mga gagawin. Yan, yung magiging resulta ng aking gagawin. Dahil yan ay pwedeng makatulong sa'yo at maging daan para ikaw ay mas maging matiwasay na tao. Ayaw mo yung kabaliktaran, yung kaguluhan at kasiraan yan. Na ito, isang reality check. Maganda ito, nakita kong quote. Ang sabi niya, "You are free to make whatever choice you want, but you are not free from the consequences of the choice." So tingnan natin yung buong mekanismo. Pag ako ay pumili, malaya akong pumili. Kung ano gusto mong desisyon, iyo yan eh. Yun, kontrolado mo. Yung resulta, hindi mo kontrolado. So pag pinagsama mo yung dalawa, tiyakin mo yung kontrolado mo ay maglalabas na magandang resulta. Hanggat maaari, yung mas mataas ang potensyal at probabilidad sa kaayusan. Kaya ngayon nga ho ang binabanggit dito. You're free to make choices that you want, but you are not free from the consequences of that choice. So may pagpili ka. Itong gawain na ito o yung isa. Bawat isa dyan, merong resulta. Yung resulta, yun nga ho, hindi mo laging madidikta. So, tiyakin mo maayos ang iyong pagpili. Meron akong nakita from Proverbs chapter 14, verse 14. Maganda itong Kawikaan 14:14. Sa English version, "The perverse in heart will be repaid for his own ways, but a good man will be rewarded for his ways." No? Ang masama daw ang puso ay babayaran din sa kanyang mga ginawa at mga kapamaraanan. Ngunit ang mabuting tao ay gagantimpalaan din dahil sa kanyang mga kapamaraanan o mga ginawa. So, may balik. Ano? Yan yung sinasabi natin. Ang totoo niyan, talaga ang Panginoon ay nagpapahintulot ng balik. So, pag-iingatan po natin kung papaano tayo aakto, paano tayo mamumuhay dahil gusto natin yung magandang balik. Ang banggit po ng isang author, in Christianity, the concept of consequences of action, it emphasizes the importance of understanding the results that follow one's deeds, highlighting the need for foresight in personal conduct. Kaya nga yung word na being responsible and accountable. Pag may ginawa ako, dapat mindful ako na itong gagawin ko, na iniisip ko rin ano ba ang magiging epekto nito sa sitwasyon, sa nakararami, at maging sa akin. Kasi pag pinag-uusapan mo yung sarili mo at yung ibang tao, hindi lang yan ngayon. Meron bukas eh. Baka hanggang dun, dala-dala yan. No? Kaya tayong mga tao, di ba? May mga salita tayo minsan. Kung maibabalik ko lang, ayun, regret yun eh. Kaya mo gustong i-retract yung time, hoping na ma-reverse at maiayos uli yung mga bagay-bagay doon sa starting point kung saan wala pang problema, wala pang nagiging kaguluhan, at hindi ka pa nagdurusa doon sa resulta ng iyong desisyon ginawa. Kaya lang, wala ho tayong kakayahang pangimbabawan or kontrolin ang time. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, make sure you are responsible. No? So, iisipin mo mabuti. And then, accountable ka. No? So, iniisip mo na kailangan ang aking mga ikikilos ay related din sa aking values. No? At syempre, yung pagkilos mo kasi involves yung iyong asal, yung iyong ugali, conduct kung tawagin natin. So, itong mga bagay na ito sa pananampalatayang Kristiyano ay pinahahalagahan. No? Kasi meron nga itong pakinabang. Halimbawa, pag sinasabi natin kahit na merong pag-aaway, tiyakin mo na hindi ka makikipaghiwalay sa mga tao ng masama ang ending. O halimbawa, nagalit sa'yo,
Huwag mo nang patulan yung galit. Ano sabi nga sa Kawikaan? A gentle answer turns away wrath. Yan. So, iniisip mo yung long-term outcome. No? Bagamat minsan, pag ikaw ay napupukaw ng negative emotions, nasasaktan ka, o kaya ikaw ay parang naagrabyado, parang hindi mo naiisip yun eh. Pero ang sinasabi nga sa atin, very important ang self-control. Very important din yung considering yung actions mo, yung pagiging mindful. Kasi nga, may mga times na pagbibigyan natin yung mga hindi dapat. Sobrang galit, nagwawala tayo, meron tayong mga ginagawa o sinasabi na napumuputol ng ugnayan, only to realize pag humupa yung emosyon, parang nasobrahan. Or, dadating yung panahon, may pagkikita uli kayo ng mga taong hindi mo tinrato ng may kaayusan. So, ang malaking tanong, paano na yung inyong pakikitunguhan sa panibagong panahon? Yan. So, kailangan talaga, no? We have to really think about, no? Ano ba yung pwedeng maging bunga ng aking ikikilos na ito? So, yung starting point, hindi ba sabi natin, pinakamagandang isipin mo, ito bang gagawin ko? Magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yan yung starting point. Ito bang ginagawa ko, yung makakabuti yan. Yan, starting point. Pero yung end point, yan, iniisip mo, no? Kino-consider mo rin, pino-project mo na eh. Ano kaya magiging resulta nito sa mga sitwasyon, no? Halimbawa, ngayon po, di ba, may mga investigasyon. Siyempre, sa isip nung ilan sa kanila na gumawa ng hindi tama, ang outcome baka matakasan. Minsan gano'n naman eh. Gumagawa tayo ng mga bagay na mali. Umaasa tayo dapat sana matakasan. Or pangalawa, baka pwede kong i-govern yung sitwasyon. Pumabor sa akin ang mga kondisyon. Kaya maraming mga unpredictable and uncontrollable variables. At ang nag-iisang may control ng lahat ng yan na pwede niya i-shift ang lahat sa kanyang kagustuhan ay ang Panginoon. So, makikita natin na nagkakaroon ng tinatawag nating pagkahayag ang sikreto. Binanggit yan sa Biblia. Walang lihim na hindi mabubunyag. Nagbigay ng prinsipyo kung anong tinanim mo, aanihin mo. At yun na nga, yung mga bagay na yan ay binibigay na sa ating unawa sa banal na kasulatan. So, it underscores how choices can lead to various repercussions, both in this life and potentially in the afterlife. So, tatandaan natin yung discussion din last week at connected din dito, no? Na may mga desisyon at action tayong gagawin na ang epekto ay hindi lang pang ngayon. Hindi nga sa buhay lang na ito eh. Merong kinalaman din sa panghabang panahon mo. Halimbawa, yung Panginoon, pupunta dito, binigay ang kanyang sarili, pantubos sa atin, at ngayon ay inaanyayahan tayo na tayo'y kumilala sa kanya, tanggapin siya. Pwede mong desisyonan na, sige, ayoko. Inireject mo ang Panginoon. So by doing that, may resulta yan. Hindi ka kanya. Hindi kanya babalikan at hindi kanya dadalhin sa kanyang lugar sa sangkalangitan. Bakit? Yan ang pamamaraan ng nananahan at nagmamayari ng lugar. Yan ang gusto ng Panginoon, umugnay ka sa Kanya para Kanya pahintulutang pumasok doon. Pag kinilala mo naman siya, pakinabang sa'yo dahil yung iyong magpawalang hanggan, kapiling mo ang Diyos sa dako ng sangkalangitan. Magkaiba yun, no? Yung iyong decision to recognize Jesus Christ, pwede siyang maging daan para sa iyong salvation, yung pagtanggi mo naman sa Kanya o yung pag-reject sa Kanya can result in your eternal punishment. Kaya yun nga yung sinasabi natin. We have to be mindful. Ano ba yung pwede maging resulta nitong aking desisyon na ito? Hindi ako pwedeng impulsive, padalos-dalos. Hindi ako pwedeng magsawalang bahala. Dahil, yun nga mararamdaman at mararanasan mo rin eventually yung kinakailangang harapin. Di ba? Minsan gusto nating ipagtulakan. Isang tabi muna. Hindi pa. Hanggang sa ayan na. Wala ka na magawa. So, yan po ay paunawa sa atin. Yung Proverbs chapter 22 verse 8 ay magandang talata. Ito ho nakalagay. Whoever sows injustice will reap calamity. And the rod of his fury will fail. No?
So kung ikaw daw ay nagtanim ng kawalan ng hustisya, ang aanihin mo ay kalamidad, no? Grabe. Parang ang punto ng Panginoon, sobra-sobra ang aabutin mong hatol galing sa Panginoon pagka iyong tinugunan ng isang bagay na hindi niya gusto, katulad ng pang-aapi, di ba? Yung iyong paggawa ng kasamaan sa iba. Yan yung concepts kasi ng injustice eh. Hindi mo pinahahalagahan yung kapakanan ng ibang tao, hindi mo binabalanse ang pakikitunguhan. Ayan. So, maraming bagay yan. So, ang sabi ho dito, the concept of sowing and reaping appears throughout Scripture. It illustrates how the seeds of our actions, good or bad, will generate harvests that reflect those choices. So, highlighting the direct correlation between wrongdoing and its destructive outcomes, or on the other hand, emphasizing that righteous acts or faithful endurance bring eventual blessings. No? Ang ganda ng description na yun, na talagang pinagdidiinan. Binabalik-balikan nga natin for about 3 weeks na. Kung ano tinanim, aanihin mo. Bakit? Pinapaintindi sa atin ng Panginoon. Walang takas dun sa cycle na yun. Yun talaga ang kanyang itinakda at tinalagang pamamaraan. So pag nagtanim ka ng mabuting pagkilos, ay maganda yan para sa iyong kapakinabangan, no? sa dulo. Pag nagtanim ka ng mga masasamang mga pagkilos, ang iyong aanihin ay bunga din ng kamalian na iyong pinagpilitang tugunan at pagdesisyon gawin. Kaya ang sabi dito, we have to emphasize yung righteous acts and faithful endurance. Ang paggawa ng tama, you have to be enduring. Bakit? Hindi lang one time eh. Kinakailangan patuloy mong ginagawa. Kasi nga ang tukso, ang hamon, ang pag-uusig, laging nandyan. So kinakailangan lagi ka ring merong kahandaang tumugon. No? At ang sinasabi rin dito, yun hong ating pagiging matuwid ay isang label na ibinigay ng Panginoon dahil pinaging tuwid niya tayo. Pero hindi po automatic na laging gano'n. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, pinawalang sala tayo. Pero kinakailangan, umiwas ka rin sa mga gawang mali. Di ba? Kasi nga, exposed ka pa rin dyan sa mundong ito. Yes, nagpapatawad ang Panginoon, pero iba naman yung nilalaro mo yung sitwasyon. No? So ito ay mga pagpapaunawa po sa atin. Sa Proverbs 14, daling tandaan, Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 14, malinaw po ang paghahayag na kagustuhan ng Diyos. Sabi ho dito, the perverse in heart will be repaid for his own ways, but a good man will be rewarded for his ways. No? Yun daw, sabi nga natin, sige, yung perverse ay masama sa kanyang puso, ay babalikan sa kanyang mga ginawang pamamaraan. Ngunit ang mabuting tao ay gagantimpalaan sa kanyang mga ginawa. No? So, napakaganda naman ho ng fairness ng Panginoon. Remember, He is a God of justice at yung kanyang rules, yun yung kanyang gagamitin. Tayo should be in compliance to those rules. No? So, yun po ay bahagi naman ng tinatawag nating interaction natin sa Panginoon. Now, ang sabi, in Christianity, the concept of consequences of action emphasizes the importance of understanding the results that follows one's deeds. No? So, sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, kasama yun sa kanyang binibigyan ng pahalaga at dapat nating isaalang-alang. It also highlights the need for foresight in personal conduct. So, kung may gagawin ka, yun nga, pinag-iisipan natin yung mindfulness and awareness. Ano ba ang magiging impact nito? Yan. Ano ba magiging dulot nito? Ano ba ang kategorya nito? Tama ba ito sa panuntunan ng Diyos o hindi? Now, it underscores how choices can lead to various repercussions, both in this life and potentially in the afterlife. No? So may mga pagpili tayo at decision na ang epekto hanggang dito lang sa lupa. Pero may mga desisyon, lalo nga yung pagkilala o pagtanggi sa kaligtasang inaalok ng Panginoon, pwedeng magdulot ng buhay na walang hanggan or pangwalang hanggang kaparusahan. So yan po yung panuntunang nilatag ng manlilikha at tagapagligtas. Yun din po
ang pinakapanuntunang gagamitin sa atin. Now, binasa rin natin yung Proverbs chapter 22 verse 8. Ang galing nung pagkakabanggit ho dito. Isang uri ng strong warning. Anong sabi dito? Whoever sows injustice will reap calamity. No? Pag ang tinanim mo daw ay, yun nga, kawalang hustisya. Pwede kang nangaapi, pwede kang nandadaya, pwede kang may ginagawa na ikinalalamang mo sa iba at kinadedehado naman nila. So yun din ay kinakailangan mong isaayos. No? Dahil sabi nga dito, pag yun ay iyong ginawa at pinagpatuloy, ito po ay magdudulot ng kalamidad sa buhay mo. So iyong iyo ay panlalamang. Pero ang ibabalik ng Panginoon ay kalamidad. Dahil nga yan ay isang bagay na iyong ginawa na ikinapahamak o ikinasama ng kalagayan ng ibang tao. So, very important, no? Yung sinaad ng Panginoon doon. And the rod of His fury will fail, no? So, yan po ang learnings natin dito. So, wag natin kakalimutan yung paulit-ulit na binanggit natin for the past 3 sessions na itong lahat ng ito, no, is also connected to the principle of sowing and reaping na talagang hina-highlight sa Biblia. Ano ho ba yun? Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. So kung ito ay maayos, matuwid na bagay, yun din po ang aasahan mong aanihin. Pero pag ang iyong itinanim ay kasamaan, di walang ibang patutunguhan yun. Yun din ang iyong aanihin. Ano ho? Huwag sanang mangyari sa atin that pagka tayo ho ay nagpumilit gawin ng mali, baka magsabi rin tayo na kung maibabalik ko lang. Kasi talaga naman, ang kagustuhan ng tao ay katiwasayan, gusto ng tao ay kagalakan, gusto ng tao ay kaayusan. Diba? At pagka tayo ho ay nagpumilit sa paggawa ng hindi maganda, at dadanasin na natin yung konsekwensya niya, may mga pagkakataon doon na ho yung ating pag-iisip na kung maibabalik lang doon sa matiwasay na panahon. Kung maibabalik ko lang na hindi ko ginawa yung desisyon na yun. Well, para walang pagsisihan, ayusin mo ngayon. Di ba? So, yun po ay napakahalagang paunawa na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Now, ito po yung pamamaraan para daw yung actions natin ay hindi mag-lead sa bad consequences. Kinakailangan nating makita na may mga gaps kasi sa buhay ng tao na dapat i-fill in para ho yung magandang motibo, yung magandang gawa ay magresulta sa magandang consequence o yung kalalabasan. Now, yung una may tinatawag na effects gap. Ano ba yun? The difference between what we expect our actions to achieve and what we actually achieve. So binabantayan natin, no? Kasi minsan meron tayong gustong ito sana maging resulta. Ay hindi mo binantayan yung iyong paggawa ng mga bagay-bagay, yung lumabas ay hindi maganda. Ayun nga, kaya minsan nagkakagulatan. Minsan frustrate. Ginawa ko naman lahat ng kaya ko. Naalala niyo yung ating pag-uusap, no? A few months ago. Bakit ganun? Pagod na ako, binigay ko naman lahat. Bakit ang resulta? Pumalpak pa rin. Sabi ko nga sa inyo, ang sabi ng mga experts, take a step back. Obserbahan mo ulit yung iyong procedures. Bakit nagkaganyan yung resulta? Malamang along the way, it's either may naneglect ka or meron kang hindi tinugunan. At yun na nga, ang kinagulat mo, di ba? Nagkaroon ng hindi magandang resulta. Parang pagluluto lang, di ba? Gusto mo sinigang, nakalimutan mo lagay yung pampaasim. Nung kinakain na at tinitikman mo na, parang nilaga. Napakalaking component yung iyong na nakaligta ang ilagay. At yun na nga, minsan, balik tanawan mo. Sa susunod, ay ito pala ang kinakailangan kong gawin. Ayan ho, no? Yun simpleng pagpapakita lang. At sa buhay natin, may mga pagkakataon kasi, no? Na kaya tayo nagugulantang. Ganda yung ating inaasahan We were thinking na nagpakadalubhasa o nagpakagaling naman tayo in one area. Walang problema doon. Kaya lang, yun lang ba kailangan? So, we have to be aware, no? Ano pa ba yung mga dapat na bigyan ng, sabi natin, tugon. So, effects gap. Yan po ay mahalaga nating malaman.
Yung pangalawa is called knowledge gap. Ano naman yung knowledge gap? The difference between what we would like to know and what we actually know. So, ano ba yung gusto mong matutunan at ano yung alam mo? Kasi minsan yung alam natin limited. Kailangan pala meron pa tayong dapat matutunan para napapag-igi pa natin yung ating ginagawa. At yung magiging resulta ng ating ginagawa ay mas plansyado na ito ang sabi nga natin magiging kalalabasan. No? Kasi minsan maganda yung gusto mong maabot. Kaya lang yung iniisip mo at yung actual may disconnect. Yung isip mo ay magiging madali ito. Hindi mo nalalaman sa realidad pala, meron palang mga detalye na may hirap na kinakailangan harapin. Meron dapat tugunan. Kung hindi mo ma-provide yung tutugunan na yun dahil hindi mo alam, hindi ka handa dun sa struggles or yung difficulties na dadating, minsan doon nagkakaroon ho ng either nasasayang yung oras, hindi nakaka-move forward, and yet umaasa ka na sana nakatalon at okay pa rin yung kalalabasan. Hindi ho eh. Minsan yung procedures para mo mapalabas yung magandang resulta, kinakailangan talaga ay masunod mo. Di ba? Kung kayo po ay mahilig sa baking, minsan di mo maintindihan ba't ang daming prosesong pagdadaanan. But if you would like to come up with the final product na masarap, you really have to do things in relation to the recipe. Yun nga ho, may mga pamamaraan, may tamang init, may tamang timpla, may tamang paghahalo ng ingredients, may timing pa kung kailan mo ilalagay ang alin. Mga ganun eh. Pagka nagkamali-mali yun, may kulang lang na konti sa mixture, na mali ka ng sukat, pwedeng pumait, pwedeng hindi tumigas, o kung hanap mo sana ay hindi crispy, kundi moist, pwedeng tumigas naman. Dapat malambot pala. Iba-iba. So, very important. Pinapakita lang natin sa cooking kasi I think marami sa inyo nakaka-relate dyan. Pero sa buhay, ganun din. If you would like to really have yung precise outcome, kinakailangan yung alam mo ay talagang commensurate or in proportion doon sa dapat mong tinutugunan. Hindi pwedeng yung dati mo lang alam. Kasi yung dati mong alam, baka limitado. Para harapin ang isang bagay na tutugunan mo so that you will have a better outcome, di ba kinakailangan matuto ka pa, makaalam ka pa, para makatugon ka ng mas tama. Yan naman yun, di ba? Kaya nagpapakadalubhasa tayo. At pagka meron na akong dalubhasa, yun ang kinukonsulta natin kadalasan para sa mga bagay na tutugunan related sa isang particular na field. Kasi nga, mas marami na siyang alam. At yun ang kailangan natin. Nakakahigit na kaalaman. So, we can learn. We have a learning capacity. But let's prevent yung tinatag na knowledge gap. Yung third is called alignment gap. Ano naman yung alignment gap? The difference between what we want people to do and what they actually do. Dito, marami ang nahihirapan. Kung ikaw ay merong supervisorial role or responsibility, magulang ka, team leader ka, pastor ka, o ministry head ka, lahat ng yan. Meron kang sinabi. Minsan, di ba, sa vision casting, ang ganda ng mga sinasabi. Ito yung mga gagawin natin. Pagdating sa dulo, hindi nagkakaroon ng magandang resulta kasi sa plano, ang gaganda ng sinabi, pero sa actual na gawa, hindi tinutugunan yung participation. No? Wala doon. Hindi nag-a-align. So, ang ending, yun nga, substandard or patlang-patlang. So, nagkakaroon ng mga vacuum kasi, yun nga, kaya minsan ang tanong, are we on the same page? No? Pare-pareho ba tayo ng alam at alam natin kung ano yung dapat nating tugunan kasi magduduktong-duktong yan. Yung kakapusan ng isang gumawa nung inaasahan sa kanya ay makaka-apekto dun din sa gagawin ng isa. At pag pinagduktong-duktong yan, yung kabuuan ay apektado. So, yan po ay napakahalaga. So, remember, may mga tinatawag tayong mga gaps. We have to make sure we're filling them up para yung atin hong result ang pinoproject ay mainam. Luke chapter 6, verse 38. Ito naman whenever you're going to do something, give your best. Kasi from the measure of what you actually invest, yun din naman po ang iyong makukuha at pwedeng asahang returns. Ito po yung prinsipyo ng Luke 6:38.
Give, and it will be given to you. So ang hamon, a good measure. Pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the same measure that you use, it will be measured to you. No? Ang ganda naman, yung fairness nga ng Panginoon. So, magbigay ka at bigay mo yung magandang kalidad, yung ayos. At kung ano naman daw yung iyong ibinigay, ay aasa ka rin na yung sukatan na yun o yung panukat na yun ang gagamitin din naman para sa iyo. Ayan. So, I think that's a form of encouragement na pag sa Panginoon, no? Ibigay mo yung best mo. Walang lugi. Kasi nga, as you give your best, the Lord will also show you His best. At hindi ka lugi doon. No? Isipin mo, best mo lang bilang tao and yung best ng Panginoon are two different kinds of best. Kasi mataas yung kanya, but He's willing to give you yung amplified na pagpapala as He sees your heart giving the utmost that you have for Him. So, ganun eh. Yun yung principle na binigay ng Panginoon. So, ito po ay napakahalagang tandaan natin. Outcome is God's responsibility. Obedience is yours. No? So, yung kalalabasan ng mga ginagawa natin ay ibig sabihin, kung pagpapalain niya yan, kaya kung yan ay kanyang sasabihin kapos yan, eh, yun, bahala ang Panginoon sumukat niyan. Pero kung susunod ka at yung pagtugon mo ay tama at maayos, yan, yung obedience mo, yan yung sayo. No? So, yung outcome, yung magiging resulta, pagbibigay commendation and reward, that is God's responsibility. Leave it up to Him. Pero yung obedience, yung dapat mong tinutugunan, make sure you're doing it the right way. That part is yours. No? So, yun po ang malinaw na nilalatag sa ating prinsipyo. And so, let's conclude this study about results. Ang sabi ho dito ni Thomas Ingram, yes, beliefs are important for they shape who we are. But our identity is revealed not through our beliefs or our talk, but through our actions. Totoo naman daw, ang paniniwala ay mahalaga sapagkat itong humuhubog sa ating pagkatao. Ang pagkakakilanlan sa atin ay nakikita hindi lang sa pamamagitan ng ating paniniwala o sa ating mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga aksyon o ginagawa. So gusto mo ng magandang outcome, you have to do something so that it will actually be concrete. Magta-transpire siya. Ibig sabihin, magkakaroon talaga ng realidad. Hindi siya wishful thinking. Hindi rin po siya kapos. At hindi siya plano lang. Gusto natin ay maging actual siya. So, sana po ay nakita po natin yung sagot sa tanong, paano ko matitiyak na ang aking ginagawa ay katanggap-tanggap sa Diyos? Tiyakin mong maayos ang motibo. Gawin mo ng ayon sa kalooban ng Diyos. At yung resulta, i-project mo yung goal at outcome in relation still to God's will. In whatever it is that you do it for God's glory. Ito bang aking gagawin ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pag yun ang sinundan mo na panuntunan, malaki yung katiyakan na ikaw talaga ay, at yung iyong ginagawa ay kinakatigan o tatanggapin ng Panginoon. So, next week, meron po tayong isang surprise na lesson. Ano po yun? Abangan nyo po sa susunod na linggo. Nakahanda na po yung material na yun. Pero para medyo muna natin, masariwa natin itong 3 sunod-sunod na ito. At mabalik-balik tanawan natin sa atin ng mga pag-aaral. No? Yung next week ay gamitin natin for next week. Ang paalala po ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. 11:00 ng umaga sa darating na Sabado.